Hello mga kudoks, kamusta na po kayo? Kakagaling ko lang sa work. So today, I'm on a long day. So ibig sabihin ng long day, ang duty ko po ay from 8 a.m. ng umaga hanggang 8 p.m. po ng gabi. So 12 hours po yung duty if long day. So ako nga pala si Doc Quinn. So kung ngayon lang kayo nakakita ng video ko, ako ay isang doktor na nanggaling sa Pilipinas. Isa po akong pediatrician sa Pilipinas. Doon po ako nag-aral, doon po ako nag-residency training bilang isang pediatrician. At initially nag-work ako ng isang taon bilang isang consultant sa Pilipinas. At eventually ako po ay ng ibang bansa kasama ang aking asawa na nurse. Initially, nandun kami sa American Samoa for almost 3 years. Tapos, bumalik ng sandali sa Pilipinas para mag-process papunta dito sa UK. Dumating ng UK ng year 2023. Tinapos ko lahat ng exams ko. While nag-exam ako para maging doctor dito sa UK, nagtrabaho rin ako bilang isang support worker or nursery support worker sa isang hospital dito sa UK. So since nakapasa na ako sa lahat ng mga exam, nakaregister na ako at luckily trabaho na ako bilang isang doktor. So mahigit isang buwan na po ako nagtatrabaho mga kudoks. So ang video ko na to ngayon ay parang ano lang to, simple lang na video, walang script, walang maraming pasikot-sikot. So basically, i-share ko lang yung usual routine ko sa sa hospital, every duty ko. Tapos magbibigay rin ako ng mga kaunting mga challenges na na-encounter ko for the past one month since nag-umpisa po ako sa pagtatrabaho bilang isang doktor, bilang isang pediatrician dito sa UK. So mga kudoks, pasensya na kung medyo yung mukha ko parang inaantok kasi medyo pagod po ako pero okay naman po. Kaya pa namang tapusin tong video na to. Anyway, so ang pattern po ng duty ko dito sa UK bilang isang pediatric doctor ay usually ano lang po, in a week ang aking duty ay nasa 3 days lang po or 3 to 4 days in a week. So usually meron po akong tatlong 12-hour shift in a week. So ano ba yung usual routine ko every day kung nagjo-duty ako? So gusto ko sanang parang gumawa ng parang a day in a life ko dito sa UK kung yung simula sa pagising ko, pupunta ng hospital. Pero minsan kasi parang nagmamadali na ako tuwing umaga. Ayaw kong ma-late. At saka pagdating sa hospital, syempre parang ayaw ko rin mag-video doon kasi baka mapagalitan tayo or syempre for privacy reasons na rin kaya ayaw ko na rin masyadong mag-film sa hospital. Anyways, ang aking routine po everyday pagising ko, usually gumigising ako ng 6 a.m. ng umaga. So pagising ko sa umaga, usually naliligo po ako. Wow! At after ko pong maligo, kakain na po ako. So, sa umaga usually nagkakape lang ako. Tapos minsan may bread akong kinakain, minsan fruits So, yun lang yung usual na kinakain ko tuwing umaga kasi parang madalian lang. At nagdadala na rin ako ng sarili kong packed lunch. So, a night before ng aking long day duty, nagdadala na ako ng hinahanda ko na yung pagkain ko. So, ibabalot ko na lang, ilalagay ko sa bag yung pagkain ko. Tapos, yun na yung magiging lunch ko pagdating sa hospital. Siyempre, para makasave po tayo at siyempre, para homemade din yung pagkain natin at masarap. Magre-ready na ako papuntang hospital. So, usually umalis ako dito mga 7:20, 7:25 ng umaga. Tapos yung hospital ko, literally nandito lang sa vicinity ng bahay ko. Parang malapit lang dito, around 10 to 15 minutes walk lang. So, maglalakad ako from the house papuntang
hospital. So, siyempre dapat balot na balot ka sa jacket kasi malamig nga dito sa UK lately 'no, mga kudoks kasi, winter nga. Pero kaya naman, tolerable naman. Hindi ako nagta-taxi kasi ang lapit lang. Pagdating ko dun, kailangan ko pa magbihis ng aking, scrub suit. Yung scrub suit ko provided na ng hospital. So, kukuha na lang ako ng scrub suit dun sa linen area tapos pupunta ako sa dressing room, magbibihis ng scrub suit ko tapos ihahanda ko na lahat ng mga gamit ko from the stethoscope, from the ballpen, pen light, calculator, or jot down notebook. Tapos yun na mga kudoks, maghihintay ako hanggang, magsisimula na yung aming handover or endorsement. So, ginaganap yung handover or endorsement namin ng exactly 8 AM sharp. Minsan medyo late ng kaunti, mga 8:05 AM. So, minsan mga 5 to 10 minutes late yung handover kasi hinihintay namin lahat ng mga magjo-duty, lalong-lalo na yung consultant kasi siya yung pinaka-head ng group. So, dapat nalu-look over niya lahat ng mga pasyente, lahat ng mga staff na magdu-duty on that day. So, talagang dapat nandiyan yung consultant para makinig ng handover. So far wala naman akong masyadong challenges sa paggising. Nung ano pa ako, nung bata pa ako or nung nagso-school pa ako noon at saka nung nag-i-intern pa ako sa Cebu at saka residency training, talagang pahirapan talaga sa paggising mga kudoks. Yun talaga yung isa sa mga challenges ko noon kasi ang hirap kong gisingin o ang hirap kong magising sa alarm. But luckily ngayong panahon na 'to, nagigising naman ako sa sarili kong alarm. Minsan, most of the time din pala tinatawagan din ako ng asawa ko to make sure na nagigising talaga ako sa tulog ko. So, yun nga mga kudoks, pagpatak ng 8 AM mag-uumpisa na yung handover namin. So kami magre-receive ng mga nangyari sa night shift, kami magre-receive ng mga patients from the night shift duty. So bale i-endorse nila lahat ng pasyente sa amin, bibigyan kami ng kaunting history, bibigyan din kami ng mga details ng pasyente, kung ano nangyari sa kanila, ba't napunta sila sa ospital, at kung ano yung mga management na ginawa nila sa night shift, at saka ng previous shifts, kung ano yung mga nangyari. So basically, i-endorse talaga lahat from the medication, sa history, mga dapat pang gawin namin sa shift namin. So mga ganong mga bagay. So kung tapos na yung handover, mga kudoks, kung happy na ang lahat, so usually pala yung mga nag-handover yung medyo junior. So usually yung junior doctors yung mga nag-handover. Pero kung mayroong middle grade katulad ko, so usually kami yung mag-i-endorse ng pasyente or mag-handover for the next shift. Parang optional na lang yung mga pinaka-junior na sila yung mag-handover kasi ini-encourage din silang magsalita during handover para syempre for ano din for the future kasi magiging ano din sila, senior din sila in the next year. So ina-encourage talaga namin din na sila yung mag-handover kung kaya naman nila. So hindi naman sa pilitan kung sino yung mag-handover. So sino lang yung pinaka-capable. So kung mare-receive ko na yung pasyente, na handover na sa amin, i-handover sa amin yung blip. So parang may ano kami dito, parang may beeper kami dito na nilalagay sa uniform namin. Every time na may call kami from the emergency room, from the clinic, sa GP clinic, from the health visitor or sa community, kung may re-reference ng pasyente sa amin, tutunog yung bleep namin. So kung tutunog yung bleep namin, tatawagan kagad namin yung number na tumatawag. Tapos magre-reply kami sa mga questions nila or i-accept namin yung pasyente na gusto nilang makita namin sa hospital. So yun yung purpose ng bleep na sinusuot namin once na magsa-start na yung duty namin. So, kung tapos na yung handover, nakuha na namin yung bleep namin, magsa-start na ang aming ward rounds. So familiar na kayo naman sa ward rounds mga kudoks, no? So I think napunta na rin kayo sa mga ospital kung saan dinadala kayo ng inyong mga doktor. So iba't ibang doktor yung makikita nyo
from a junior doctor tapos hanggang sa mga consultant 'no, or sa atin parang intern, tapos yung pinakamatandang doktor yung, nandun din during, doctor's rounds or ward rounds. So, basically i-examine yung pasyente, bibigyan ng update, sasabihan kung ano yung mga plano, kakumustahin, i-che-check kung nag-i-improve na ba yung pasyente or, medyo hindi pa masyadong gumagaling. So, gagawin yung, assessment ng pasyentes tapos ima-manage namin sila accordingly. Tapos pagkatapos nun ira-rounds lahat ng pasyente, tapos during rounds meron din kami parang mga, bedside teaching kung saan yung mga consultants or kaming mga middle grade nagbibigay ng mga teaching sa mga juniors kung ano yung case, kung ano yung tingin nilang, puwedeng gawin. Tapos minsan sila rin ipapa-examine namin or, minsan sila yung, ipapakausap namin sa pasyente. So, parang gano'n. So, basically parang nagti-training rin somehow during ward rounds. Sa part ko naman since bago pa ako, minsan tinatanong-tanong rin ako, ako yung pinapa-examine sa pasyente, tinatanong ako kung ano yung findings ko, tinatanong ako kung anong gusto kong gawin sa pasyente. Kasi nga bilang middle grade, so parang ano ka, hindi ka super junior, hindi ka rin super yung pinaka-head. So, parang nasa gitna ka ng mga leveling ng mga doktor. So, basically tatanungin ka talaga lalo lalo na kung bago ka pa lang or parang under probation ka pa, talagang itatanong ka ng mga consultant kung anong gusto mong gawin at kung agree naman sila sa mga plano mo, so magke-carry on naman yung mga suggestions mo. Hindi naman sila masyadong ano dito, napaka judgmental kung mali yung sinasabi mo kasi parang ano sila, parang gusto talaga nilang mag-teach, gusto nilang as much as possible, may natututunan ka at saka, gusto nila parang safe ka talaga na doctor for the benefit of the patient talaga. So, kumbaga gusto nila yung ibigay yung ano talaga yung nararapat na ibigay sa pasyente. So, yun nga mga ko-docs, so magbibigay ka ng, mga inputs mo as a junior doctor, as a middle grade doctor, tapos eventually yung mga consultant sasabihin nila yung anong mga gusto nilang plano, kung ano yung, ina-agree nila sa mga sinabi namin. Ilalagay lahat ng mga input sa computer, yung mag-i-input sa computer puwedeng yung junior doctor, puwede rin kami na mga middle grade doctor. Tapos, minsan ipapakita yung mga laboratories, yung mga chest X-ray, yung mga ultrasound sa computer, yung mga growth chart. So, basically ipapakita yun sa amin kung ano yung tingin namin sa mga image ng X-ray, ipapa-interpret yung growth chart sa amin. So, yung mga gano'ng mga bagay. So, maganda mga ko-docs, talagang maraming teaching din sa bedside. Tapos parang less pressure lang naman yung environment. Hindi talaga yung parang ano, yung talagang papagalitan ka, parang hindi naman gano'n yung, environment. So, talagang conducive for learning naman talaga yung, ward rounds with the consultant at kasama yung mga iba pang doktor. So, kung matapos na namin lahat ng mga, pasyente sa rounds, babalik kami sa office, tapos, ilalagay yung mga plans for the day, kung anong kailangan i-follow up tulad ng laboratory, tulad ng mga dapat tawagan, dapat i-email ng mga, espesyalista na kailangan namin i-refer, kung kailangan ba siya i-refer sa physiotherapy, sa speech and language therapist, kung kailangan ba siyang magkaroon ng X-ray, kailangan ba siyang kunan ng bloods or ng lab test. So, sino ba yung kailangan na, insertan ng needle or ng, cannula. So, yung mga gano'ng mga bagay. So, pagkatapos no'n mga ko-docs, kung nalista na lahat, tapos ide-delegate na lang yung mga task kung sinong gagawa nito, sinong gagawa nito. So, basically tatanungin mo yung mga kasama mo kung okey ka ba na ikaw yung gumawa nito, okey ka bang na ikaw yung gumawa nito. So, ikaw as a middle grade doctor or puwede din yung consultant, ikaw yung magde-delegate ng mga task sa mga junior doctors. Tapos yun ang mga ko-docs. Basically tapos na yung rounds, tapos na rin yung, paglagay ng mga plans for the day, tapos yung consultant ideally, most of the time pala aalis na yan or nandun lang siya sa office niya. If needed na tawagan siya, puwede naman siyang i-approach or tawagan for his or her,
suggestions or input. So yun ang mga kudoks, may iwan na kami ng mga middle grade doctor kasama ng mga junior grade doctor. So i-make sure namin na matapos lahat ng mga plans for the day sa mga admitted na patients. Tapos meron din paunti-unti na darating ng mga pasyente na itatawag sa amin from the emergency room, from the GP clinic at saka sa community. So darating isa-isa yung mga pasyente. So once dumating yung pasyente, I mean pala, before dumating pala yung pasyente, kailangan namin sabihan yung nurse na may parating na ganitong pasyente. Syempre para maghanda din sila. Example, kung yung parating na pasyente kailangan ng oxygen, kailangan ng IV, kailangan kunan ng dugo, or may ganitong sakit, ganito yung sakit. So, isa-sort out ng mga nurse yung mga equipments at saka yung room ng pasyente. So, once darating yung pasyente, pwede kayong sabay ng junior doctor na mag-examine sa pasyente, or pwede rin kung marami yung pasyente, pwede mag-separate kayo ng junior doctor tapos ikaw titingin ka rin ng isang pasyente, but as a middle grade doctor, titingnan mo rin yung pasyente na nakita ng junior doctor. At if medyo overwhelming na or dumami bigla yung pasyenteng dumating na bago, tutulong din naman yung consultant sa iyo na tumingin din sa mga pasyente, which is good kasi talagang may delegation of task. As a middle grade doctor, ikaw yung parang nagbaman ng show. So marami din yung responsibility mo as a middle grade doctor kasi hindi naman talaga lahat kailangan mong itanong sa consultant mo. So talagang dapat may initiative ka na ganito yung gagawin mo sa pasyente, tapos ganito yung nangyari sa pasyente, ito yung gagawin mo, ito yung plano mo. At kung may mga katanungan ka pa sa isip mo or kung hindi ka sigurado sa kung anong gagawin mo sa pasyente, pwede ka namang magtanong talaga anytime sa consultant mo. Kasi nandiyan na naman siya sa office na malapit na pwede mo siyang pagtanungan. So, yun yung maganda mga kudok kasi talagang nandiyan yung mga tao na pwede mong hingan ng tulong agad. Tapos yung mga junior doctors talagang hands-on naman talaga sila sa pasyente, nag-history sila, nag-examine sila sa pasyente, tapos i-relay nila yung pasyente sa'yo, sa amin sa mga middle grade doctor. Tapos tatanungin ko lang sila kung anong gusto nilang gawin. Tapos isa-suggest ko na ganito din yung input ko. Tapos titingnan ko rin yung pasyente to make sure na na tama din yung mga findings nila at saka para may consensus sa pag-manage ng pasyente. So yun mga ko-docs. So after nun, kung na-manage na namin yung mga bagong pasyente, kung pwedeng papauwiin namin, di-discharge namin yung pasyente, tapos ipapa-follow up na lang kung sa tingin ng pasyente na hindi sila gumagaling or nag-worsen yung symptoms nila, pwede naman silang bumalik agad sa amin para makita namin yung pasyente, or pwede silang pumunta sa clinic, sa mga clinic or sa emergency room. So depende sa status ng pasyente. So yun yung mga kudok. So yun yung routine for the whole day. Basically, ang pagtingin sa mga inpatients, tapos may kakaunting mga pasyenteng darating sa ospital na ni-refer sa amin from different sites. So kung matapos na lahat ng yun mga kudoks, most of the time pala nakalimutan ko. Meron pala kaming mga parang tinatawag nilang tea break o parang mag-snacks kami mga kudoks. So usually yung snacks pala nangyayari yan sa umaga. So pagkatapos pala ng ward rounds, at saka kung wala namang kailangan gawin agad-agad ng mga gawain after ng rounds, magti-tea break kami muna kasama ang consultant. Tapos magcha-chat-chat lang kami about sa mga buhay-buhay namin. Minsan about sa pasyente din, kung ano yung mga plano namin sa pasyente. So basically parang random topics lang during tea break sa umaga. At saka madalian lang mga kudoks, usually mga lang, at maximum siguro mga 30 minutes, but usually mga 10 to 15 minutes, tapos na yung tea break namin. Tapos after noon, punta na sa trabaho, yung mga to-do list namin, tsaka mag-receive kami ng pasyente, and so on and so forth. So, meron kaming lunch break, syempre, at saka din, pwede ka rin mag-tea break somewhere sa hapon kung gusto mo ring kumain pa ng snacks mo rin. At before ng handover din ng sa gabi, pwede ka rin mag dinner break. So kung matapos na lahat ng yun mga kudok, so
actually minsan busy, minsan din naman kaunti lang yung pasyente. So, iba-iba talaga yung mga araw, dito mga ka-doc. So, expect mo na lang na ano, na busy para ano, para makayanan mo yung ano, yung shift mo at para hindi ka na masyadong ma-stress masyado. Isipin mo na lang na ano, medyo mabi-busy ka at, mag-pray ka na lang na makayanan mo yung duty mo at saka, smooth yung lahat. So, medyo challenging lang initially mga ko kasi parang unfamiliar pa ako talaga sa mga ano, sa mga sa routine tulad ng mga break, tulad ng yung ano, routine sa pagtingin ng pasyente, sa pagsasalita sa pasyente, sa pag-manage. Although kahit na doktor na ako sa Pilipinas talagang marami pa rin talagang kailangan malaman dito. Talagang, bawat sakit talagang may mga guidelines, tapos may yung mga gamot talagang may specific na gamot kung ito yung sakit, ito lang talaga mga list na gamot yung ang gagawin namin. So, talagang meron din minsan ng mga referral talagang unusual na parang, "Ano ba 'to?" Parang hindi mo alam yung gagawin sa pasyenteng 'to. So, talagang may mga nakakalito pa at saka, marami pa akong dapat malaman. Tini-take ko lang one day at a time mga ka-doc. Total 1 month pa naman ako. So, i-expect ko talaga na marami pang challenges along the way. As long as, nag-i-improve tayo day by day mga ka-doc. So, okey na yun. I think okey na yun. So, ayaw kong masyadong ano, taasan yung expectation ko sa sarili ko. Gusto ko ano lang, slow, gradual lang na ano, progression everyday. So, ano pa ba yung mga challenges ko during, duty ko? Marami, hindi ko na matandaan isa-isa. So, ano pa ba? So, siyempre communication pa rin mga ka-docs. Although marunong naman tayo ng, ah, standard English o yung usual English. Hindi na talaga tayo expert sa English, parang ano lang, average na tayo sa English mga ka-docs. So, kung communication okey naman, pero talagang iba talaga kung ano ka, kung hindi ka native English speaker. So, talagang may challenges talaga. Pero ina-accept ko naman yung mga challenge at saka hopefully in the next months, maka-adjust naman ako. Tsaka siyempre yung, challenges din sa mga protocol nila dito tulad ng sinasabi ko kasi, hindi pa ako familiar talaga sa lahat ng protocol, sa system, sa referral, pati yung computer talaga mga ka-docs talagang yung kung saan ka magta-type ng history, saan mo titingnan 'tong ganitong result, kung paano ka maglagay ng mga blood test, kung paano mo i-input yung, referral sa ganitong specialty, kung sinong i-email mo na tao, i-email mo na consultant. So, ang dami talagang dapat malaman mga ka-doc sa ano, sa computerized system in terms of documentation. Talagang lahat ido-document mo, lahat ilalagay mo talaga dun sa computer kasi ano yun, legal document yan. So, as much as possible, lahat ng ini-input mo doon, accurate at saka talaga lahat detalyado talaga kahit na marami ka pa makitang pasyente, ini-expect talaga nila na ano, proper talaga yung documentation natin, which is okay naman talaga kasi for safety reasons naman. So, sa totoo lang medyo nagsa-struggle pa talaga ako sa paggagamit ng computer, but slowly for the past month I think medyo malaki na yung improvement ko, sa tingin ko mga ka-docs, I think since nag-start ako, medyo less na yung ano ko, yung mga symptoms na kinakabahan ako. Kasi natatandaan ko nung January, yung, less than a month pa ako. Talagang sumasakit yung tiyan ko, minsan nagtatay ako for some reason. Para ako para ako nagre-reflux. So, I think talagang anxious ako everyday pumupunta ako ng duty. But so far hindi ko na nararamdaman yung gano'ng mga sakit-sakit sa tiyan tsaka pagtatae. So, ina-assume ko na medyo naka-adjust na ako ng kaunti. Yung ano na lang talaga mga ka-docs, yung ibang bagay na nabanggit ko, yun pa rin yung, challenges ko hanggang ngayon. But so far, okey naman yung mga kasama ko, supportive naman lahat, wala namang naging rude sa akin. Siguro may kakaunting medyo parang off na mga tao, pero, okey lang naman yan kasi siyempre nababaguhan din sila sa akin. So, okey lang, 'di ko naman sila hindi naman ako galit sa kanila or something. So far, halos lahat okey naman talaga sila. So, yun nga mga ka-docs. So, after matapos lahat ng aming duty for the day, after makita yung mga bagong pasyenteng dumating, iha-handover na naman namin,
at 8 p.m. yung mga pasyente. So ito yung challenge ko rin initially during handover ko. Ako na yung mag-handover ng pasyente. Kasi syempre kung minsan parang di mo alam kung ano sasabihin mo, kung ano saan ka mag-uumpisa, kung ano yung gusto nilang malaman na information. At saka nung bago pa ako parang kinakabahan ako kung sasabihin ko or parang minsan nagsa-stutter ako during handover. At I think meron pa rin akong kaunting kaba during handover, but I think may kakaunting improvement na somehow for the past 1 month na nagtatrabaho ako dito sa UK bilang doktor. So, okay na yun mga kodok, at least may improvement. So, yun na. So, pagkatapos ng handover, magpababay na kami sa lahat. So, parang before ako uwi, isipin ko lang may na-miss out pa ba ako or something para di ako kailangan bumalik ng ospital para gawin yun. So, yun na. Uwi na ako ng bahay. Di pala, mag-ibihis muna ako. Magja-jacket. Maglalakad na ng papuntang bahay. Tatawagan ko si misis ko kasi naghihintay din siya sa phone na sa tawag ko. So, i-update ko siya kung ano nangyari sa akin the whole day. So, kung di niyo pala alam mga kodok, si misis nandito rin siya sa UK, pero nasa south ng England. So, sa pinaka-south ng UK. Kasi nga, nakakontrata pa siya doon sa hospital doon sa Southwest England. But hopefully, magkasama rin kami, magkakasama ulit kami sa isang lugar. Napalayo lang talaga ako mga kodoks kasi dito yung first job ko na nakuha sa Scotland. So, kaya napalayo talaga ako. But hopefully, by the end of the year, early next year, magkasama na ulit kami in one place. But we see to it naman na magkikita talaga kami every month somehow. So yun mga kodoks, maglalakad na ako papuntang bahay, magluluto ako or initin ko na rin yung prepare ko ng mga pagkain dun sa ref ko, kakain ako, magpapahinga ng kaunti, magre-reflect ako sa mga nangyari the whole day, kung ano pa yung mga dapat ko pang i-improve, kung ano pa ba yung dapat kong malaman, kung ano pang dapat kong gawin for the following day na duty ko. So basically parang i-internalize ko lang yung mga nangyari the whole day. So after kumain, maliligo ako para comfortable yung pagtulog ko. So usually matutulog ako ng mga 10:30 to 10:45 PM. Yun na mga kodoks. Yun na yung usual routine ko. So during days off ko, doon lang ako nakakapag-grocery, tinatry ko rin na mag-jogging dito sa surrounding ng bahay. At minsan sumasali din ako sa badminton dito sa malapit lang din. At saka hopefully sa next days magte-tennis na ako mga kodoks kasi although winter pa rin ngayon pero parang na siya parang medyo patapos na yung winter pero although malamig pa talaga, may nagne-negative pa talaga paminsan-minsan. Pero hindi naman siya nag-snow lately so hopefully makapag-tennis na ako. Kasi yun talaga yung gustong-gusto kong exercise tsaka pastime na sport. So hopefully in the next weeks makapaglaro na ako ng tennis ulit mga kodoks. So yun mga kodoks, i-ready ko na naman yung lunch ko for tomorrow before sleeping pala. I-ready ko na rin yung mga gamit ko, yung mga susuotin ko for the following day. Sisigurado ko na kompleto lahat. At minsan tatawagan ko rin yung parents ko during night time kasi umaga din yan sa Pilipinas. Kung di ko sila maabutan ng gabi dito at saka early morning dun sa Pilipinas, tatawagan ko sila the following day, which is hapon doon sa Pilipinas. So, depende lang talaga. So, i-update ko yung mga family ko sa Pilipinas din from time to time, of course. Kasi, nami-miss ko din talaga sila. So, yun na yung day ko mga kodoks. Yun yung usual long day ko dito sa UK. At saka yun yung mga challenges ko so far since nag-start ako na mag-work bilang doktor dito sa UK. So, maraming challenges talaga mga kodoks. Maraming dapat pa malaman. Marami pa dapat i-develop sa sarili ko. I just take it one day at a time. Talagang nagpe-pray talaga ako every day as much as possible. Lalo na kung nasa work ako, every time na may mga challenging case, every time na may mahihirap na mga pasyente or parang kung anxious ako about sa nangyayari, talagang
I see to it talaga na magdadasal ako mga kudok. Kasi number one natin na panangga laban sa lahat ng mga pagsubok sa buhay. So, yun mga kadoks, matutulog na ako kasi pagod na ako galing duty. At off ako tomorrow, which is good. So, baka mag-grocery ako tomorrow. Hopefully, makapag-exercise. At yun na. Yun na siguro mga kadoks. So, kung may gusto kayong gawin ko na mga vlog sa next days, comment lang below. At thank you talaga sa patuloy na panonood ng aking mga vlogs. At hopefully okay kayo dyan. At hopefully nasa mabuti kayong kalagayan. At kung ano man ang iyong pinagdadaanan ngayon mga kudoks, laban lang. Kaya niya yan. Okay? Salamat sa panonood mga kudoks. Please like and subscribe. Paalam.